Ito na po ang 15 minutes with Enoch. Okay? In a world full of questions and doubt on display, one voice stands firm, it's Enoch Hay. Open your mind, let the scriptures say truth in 15 minutes every day. 15 minutes with Enoch Hay. Bible truth in a powerful way. Critics talk, but he's here to stay. Breaking it down the Enoch Hay way. Alright, take it away. Enoch Hay, all the way. Go, Yes, go, go. Enoch Brox. Hay. Share muna natin itong video natin. Okay. Yes po. Good evening. Time start, Brox. Okay. Yan. Magandang gabi sa inyo lahat. Ang ating tatalakayin ay tungkol po sa pagsasalita ng ulul ka. Ito ba ay dapat na ituro sa mga miyembro, lalo na't kung ikaw ay mangaral ng pagiging Kristiyano. Yan po. Ang masasabi ko sa'yo, ulul ka. Yan ang masasabi ko sa'yo. Ayun po. Malinaw. Malinaw po. Napakalinaw na ganito po yung mga ngaral magsalita ng panlait na salita sa kapwa. Ito po ba talagang aral? Aral ni Kristo ang magsalita ng ulul ka? Basahin po natin sa Mateo. Mateo 5:20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga parseyo, sa anumang paraan hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Next. Sa 21, narinig niyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay at ang sino mang pumatay ay mapapasa panganib sa atulan. 22, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasa panganib sa atulan at sino mang magsabi sa kanya ng kapatid, raka, ay mapapasa panganib sa silidrin. Ano po ibig sabihin na raka? Alang kwenta ka. Yun po yung ibig sabihin na raka. Pag sinabihan mo yung kapwa mo, impronta, wala kang kwenta. Yun po yung ibig sabihin ng raka. So, sa dito pa ang sinasabi na kasunod, at ang sino man magsabi, ulul ka ay mapapa sa panganib sa impyerno ng apoy. Ganito po ka ka-stricto ng Panginoong Kristo. Ngayon, bakit sinasabi nito ng mga ngaral ni sa Ginoong Eli Soriano na sinasalita niya yung bagay na yan? Ang dahilan niya, pwede po sa kapatid. Pwede po sa hindi kapatid. Sabi niya, pwede sa hindi kapatid, bawal lang itong sabihin sa kapatid. Ha? Ganun ba yon? Pwede sa hindi kapatid at bawal sa kapatid. Matindi, no? May ganito po bang aral. Kung titingnan nyo, ang salitang kapatid sa kultura ng mga Hudyo ay hindi lang po nangangahulugan na ito po ay kapatid sa laman. Ito po ay pwede rin po sa itawag sa kapatid sa yung kamag-anak, tawag po kapatid sa pinsang kapatid, at lalo na doon sa mga fellow Jews, kapatid po ang tawag. Ah, Basahin po natin yung sa Jewish culture, sa AI overview, ang sabi, in Jewish culture, the term brother can be used in a few ways.
in a few ways in Jewish culture. It can refer to a literal brother, but also to a fellow Jew, or even in a broader sense, to someone considered part of the same community or group, especially within a religious or cultural context. Nakita niyo po, sabi? Pwede rin sabihin to, yung mga naninirahan sa kanilang community, naninirahan sa kanilang komunidad, tawag po rin brother. Kaya po, ano pong patunay nito? Meron po talagang katunayan na ganun yung papo, ganun ang tawagan nila nung sa kasulatan. Basahin po natin sa Genesis 11:27. Ito nga ang mga lahi ni Tare. Naging anak ni Tare si Abram, si Nakor at si Haran, at naging anak ni Haran si Lot. So mga tweed, si Lot po ay pamangkin ni Abraham. So sa Genesis 13:8, ganito mababasa. At sinabi ni Abram kay Lot, ipinamamanhi ko sa inyong huwag magkaroon ng pagtatalo, at ikaw at ako at ang mga pastor mo at mga pastor ko, sapagkat tayo'y magkapatid. You see, sinasabi po, we are brothers. So maliwanag po yan. Kaya makikita natin na hindi po tinuturo ni Ginoong Soriano na magsalita ng panlait na salita. Kung tutusin, kung titingnan natin sa Matay 5:25, ang sinasabi po rito, makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit samantalang ikay kasama niya sa daan, baka ibigay mo sa kalit ng hukom at ibigay sa hukom ang kawal at ipasok ka sa bilungguan. Sino po to? Sa 23, kaya kung inihandog mo ang iyong hain sa dambana at do'y maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo. So kapatid, ito po fellow Jews. Fellow Jews po yan. So malinaw po na ang pagsasalita ng hindi kaaya-aya o kapuot sa kapwa ay hindi po pinapayagan sa Kristiyano. Bakit? Kumukontra sa ni Soriano na panghilot diyan ay yun daw Kawikaan 25:11. Ano ba mababasa sa Kawikaan 25:11? Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto sa mga bilaong pilak. Ang sasabihin ng mga miyembro, hindi, nararapat sabihin sa inyo yan. Nararapat sabihin sa mga kinauukulan. Ang ibinigay na talata ay Kawikaan 25:11. Ganun ba yun? Makikita niyo yung photo. Kung nakita niyo itong photo, mansanang ginto sa bilaong pilak. Meron ba diyang masamang bagay na makikita? Puro yan puro valuable things yan golden apple and with a silver plate. Anong kapaitan yan? Walang kapaitan salita diyan. Kaya kung tutusin, ang sinasabi nga diyan kontra sa Kawikaan 13:13. Ang sabi sa Kawikaan 13:13, siyang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit siya nagbubukang maluwang ang kanyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. You see? So, kontra po talaga. Nagkokontrahan yung kanyang mga tinuturo. Kaya malinaw po, sabi sa Isaiah 5:20, sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ang masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at ang liwanag ang dilim, at inaaring mapait ang matamis at inaaring matamis ang mapait. Ibig sabihin, yung salitang ulul ka, mapait na salita, ginagawa nilang matamis. Matamis. Komportable sila magsalita niyan. At ganyan po yung nangyari, nakakahawa talaga yan. Yung salitang yung nakakahawa. Gaya ng nangyari kay Badong. Talagang idol niya si Ginoong Soriano. Nakikita niyo naman, nakakahawa yung salitang yan.
Kaya ang utos ng Apostol Pablo sa Galacia 6:10, kaya nga basta may pagkakataon na gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yung ba salitang ulul ka ay salitang mabuti? No. Maliwanag po yan na iyan ay hindi kaya ayon salita na lumalabas. Sapagkat ang ang salitang yan ay sabi ng Panginoon, hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. Nakita niyo naman ang end result. Nakita niyo si Badong, 'di ba? Kopyang-kopya. Kopyang-kopya. Ha? Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. Sana ay naunawaan niyo na po. At kung biblically speaking, sino ba nagsasalita ng ulul ka? Yung bang Kristiyano o hindi Kristiyano? Basahin ito po. At nang magawa na niyang gayon ng kanyang pagsasanggalang ay sinabi ni Pesto. Si Pesto po, ito po ay gobernador. Ngayon, ay sinabi ni Pesto ng malakas na tinig, Pablo, ulul ka. Ang kalakhan ng dunong mo ang siyang nagsayo'y nagpapaulul. Kita niyo po, sabi niya, Pablo, ulul ka. Ah, si Pesto po ay hindi Kristiyano. Sa makatuwid, ang sinibihan po ng ulul ka ay ang Apostol Pablo na Kristiyano. So, malinaw po na taliwas yung tinuturo ni Soriano na komportable po siyang magsalita ng ulul ka sa kapwa-tao. Yun po ay malaking pagkakamali sa kanyang mga tinuruang mga miyembro. Siya nga pala, meron pa tayo natitira, Brox. 7 Meron pa po. minutes. 3 minutes pa. 3 minutes pa? Apo. Ayun. Sabi po ni kapatid na Del Conager, sis Ansat, pakitanong naman sa segment Enok about sa pagkain ng balut. Pinapatanong ng nanay kung senior na exit. Tungkol po to sa pagkain ng balot. Ah, medyo may edad na po si nanay mo. Iwasan na po niyang kumain ng balot kasi mataas po sa cholesterol. Pero po doon sa mga tama lang, yung mga adult, kung kayo ay tisod at sabihin niyo may dugo yan, tatandaan niya po tayo po ay Gentiles. At yun ay naipaliwanag na ng Gentiles, iba ang kinakain sa mga kinakain ng mga Hudyo. Yan po. At sabi, sa Roma 4:2-3, may tao na may pananampalataya na makakain ng lahat ng mga bagay. Ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. So, ah, nasa ating pong pananampalataya kung di tayo natitisod, edi okay lang po. Ano pa sabi? Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. See? So, give and take lang po to. Sabi naman sa unang Korinto sa 6:13, ang mga pagkain ay sa tiyan at ang tiyan ay sa mga pagkain. So, maliwanag na ang pagkain ay sa tiyan at ang tiyan ay sa mga pagkain. So, ano pa po ang verse na makikita natin dyan? Sa Mateo 5:11, hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. Hindi ka nga kumakain ng balot, ah, pero maitim naman ang budhi mo. Anong anong pagkaganda-ganda ng ginagawa mo? Kung hindi ka nga kumakain ng dinuguan, ng balot, pero maitim naman ang budhi mo sa kapwa-tao mo. Puro hatred. Di ba? Yun lang, Brox. Back to Yun. you, Brox. May 1 minute pa.
Wave na? Wave na yan at hindi makakasagot ang kalabang ko. Okay. Thank you po. Brad Enoch, hey. In a world full of questions and doubt on display, one voice stands firm, it's Enoch, hey. Open your mind, let the scriptures say truth in 15 minutes every day. 50 minutes with Enoch, hey. Bible truth in a powerful way. Critics talk, but he's here to stay. Breaking it down, the Enoch, hey way. Yung word na ulol, sinabi sa akin ni Dong Bads. Naalala niya ba yan? Teka lang. Sinabi niya sa akin eh. Una, ano bang itsura ni Bornok? Itsura pa lang ni Bornok, mabantot na. Di ba? Itsura pa lang ni Bornok, hindi na mukhang katiwa-tiwala. Ayan, hindi pa ako nakakapagsuklay niyan, ha? Pero may itsura ako. Hindi kagaya ni Bornok. Magsuklay man yun ng maghapon, mukha pa rin siyang mabantot. Oh. Tapos sasabihin mo ngayon, Bornok, ad hominem, ulul mo, bugo. So sa paksa po ni Enoch, hindi Kristiyano yung mga nagsasabi ng gano'n. Tama ba, Enoch? Nag-uulol-ulol. Yes, correct. Antichrist. Hindi siya followers ni Kristo. Oo. Baka dala-dala niya yung aral ni Kristo na aral ni Ginoong Soriano na pwedeng sabihin yan sa sa hindi kapatid. Grabe. Ganun ba yung logic? Halimbawa, pag itinuloy mo, Brox, yung Mateo 5 hanggang sa 28, pag binasa mo yung Brox, ilagay mo, hindi, ako na. Mateo 5:28, sabi, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang puso. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na may masamang hangad ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang puso. Nakita mo, Brox, yung sa 28? Kung ang logic ng Soriano dun sa Mateo 5:22, na ang logic niya bawal sabihin yan, yung ulol na yan, bawal sabihin yan sa kapatid. Pwede yan sa hindi kapatid. So, nangangahulugan kapag gano'n ang logic niya, papatak sa Mateo 5:28, bawal lang gawin yan sa kapatid, my friend. Pwedeng gawin yan sa hindi kapatid. 'Di ba? Malubay ang kanyang logic. Wala sa logic.